today's video is another concern video po. Ang sabi niya is, "Hello ma'am, namang problema po ako sa boyfriend ko dahil sobrang alak po ang bisyo niya. Kung halos araw-araw na lang, LDR po kami at sa tuwing galing siya sa work, inom po talaga ang gawa niya with barkada. Yung halos hindi ko na siya makausap. Kung makausap ko man siya ay nakaharap siya sa inuman. Ano po ang gagawin ko? Kasi palagi akong gumigising ng maaga para lang makausap siya. Pero mostly nga, hindi kami nakakapag-usap. Ano po ang gagawin ko? Salamat po if mapansin niyo ako. God bless." Boyfriend mo pa lang siya, pero ganito na siya. So, how much more pa kung asawa mo na siya? So, yung ipinapakita niya sa'yo ay isang red flag lamang. Maraming beses mo nang sinubukan na intindihin siya. Maraming beses mo nang sinubukan na ikaw yung mas magpakumbaba. At siya naman ay palaging kinukross niya, no? Yung bridge na kung hanggang saan lang dapat yung limitations. Alam niyo po, kapag ang respeto ay hindi na naiserve sa relasyon, wala nang dahilan na magstay pa kayo sa taong ito or sa relasyon na ito. Ito ay isang malinaw na red flag na wala na siyang pakialam sa'yo. Wala na siyang pakialam sa emosyon mo. Wala nang halaga ang boses mo sa kanya. Ako ay sigurado na maraming beses mo siya inintindi. Maraming beses mo siya pinagbigyan at inunawa. Pero lahat ito ay baliwala sa kanya. Dahil nasa toxic relationship ka. Ano ba ang toxic relationship? Is one that is harmful. Very obvious ito kapag ang pagkakamali ay paulit-ulit. Halimbawa, nag-cheat siya sa'yo, paulit-ulit. May physical abuse, may emotional abuse, or mga inappropriate sexual behavior. Involved din dyan ang disrespectful, dishonest, and controlling behavior. Papaikutin ka niya para magstay ka sa relasyon. Mapapansin mo, wala naman siyang binabago doon sa mga suggestion mo, sa pakiusap mo. Paulit-ulit niyang ginagawa ang lahat ng gusto niya without any concern sa'yo. Pwedeng mag-suffer ang mental health mo dito tulad ng nangyayari sa'yo ngayon. Kaya wag mo nang antayin na mawala ang peace of mind mo. Bigyan mo siya ng last na ultimatum. At kapag wala pa siyang ginawa dito, then let him go and walk away. Alam niyo po, minsan mahirap umalis o lumabas sa isang toxic relationship. Dahil minsan marami tayong kinukonsider kaya nagsistay tayo sa taong ito kahit na wala nang naidudulot na mabuti ito sa atin. Number one dyan, minsan andyan ang takot kasi nga manipulated ka na towards the other. Akala mo is kaya mo siyang pagbaguhin. One day bigla na lang maging tulad uli siya nung time na nakilala mo. Pag ganyan yung lagi mong iniisip, that means manipulated ka na. Nung mga pangako niya, reason why nagiging victim tayo at natatakot tayo na iwanan natin yung partner natin. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Number 2, of course, nandyan yung love. Sa kadahilanang mahal mo talaga yung partner mo kahit na nakikita mo na hindi na fair yung relationship, kahit na na-abuse ka na, toxic na. Dahil sa pagmamahal mo, nakakalimutan mo na yung sarili mo. Kasi ang iniisip mo, siya o yung kapakanan niya, ayaw mong mawalan siya ng partner na katulad mo. Dahil pakiramdam mo, ikaw lang naman ang nakakaintindi sa kanya. Yung mga bagay kasi na hinahayaan natin mangyari, yan din yung tinotolerate natin. Another thing na reason kung bakit hindi tayo nakakaalis sa mga toxic relationship. Shame or nahihiya tayo kasi marami po talagang mga toxic relationship na mas pinipili nilang itago yung nature ng relationship nila dahil nahihiya sila sa pamilya o sa mga kaibigan nila na malaman kung ano talaga yung nangyayari doon sa relasyon nila. As a result, they silently suffer dahil nahihiya sila na malaman ng ibang tao ito or humingi ng tulong sa iba.
Kaya yung iba, naghahanap ng escape. Minsan, nagiging palainom, nagiging palabarkada, or nagloloko na. Dahilan kung bakit nag-worse yung relasyon. Last one, codependency. Minsan di tayo nakakaalis sa isang toxic relationship, dahil nasanay ka na nakasama siya. Iniisip kasi natin na napakahirap, ma-break or magkaroon ng imbalanced relationship. Ayaw din natin masira yung dynamic where one partner consistently gives and other, siya naman yung nagtitake. So, nasanay tayo na ganun yung setup, kaya hindi tayo makaalis kahit na yung relationship is very toxic na. Pag masyado na po kasi tayong matagal na nasa toxic relationship, pakiramdam mo, there's no way out. Minsan, naiisip mo pa or naniniwala ka na ikaw pa yung dahilan kung bakit nagkakaroon kayo ng problema. Ang ginagawa mo, pilit mong inaayos yung relationship ninyo. Ikaw yung nag-a-adjust. Kasi nga, mali na yung paniniwala mo. Alam nyo guys, being in a toxic relationship is very hard. Napakahirap lumabas dyan. Minsan akala mo trap ka na. But always remember, you deserve to be happy. Kailangan alisin mo yung harm at negativity na hindi makakabuti sa'yo. Kasi kapag hindi, magkakaroon ka ng unhealthy na pamumuhay. Yan pa yung mabilis na dahilan kung bakit magkakaroon ka ng maraming sakit dahil sa stress. So, find the happiness and comfort again in your life. Maraming mabubuting tao sa paligid mo. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo. At kung nagustuhan nyo pong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!